Okay. Ay, pero pagawas, okay, salamat sa mga bata na kaganti siya. Abi na to, ano ni? Abi na to, children church. Magawas doon na marag ko, no? May bagyan ng bata. O, Gian, ano ito? Ilagay. Sina. You can go to your class, okay, Gian. Ano ito? Sige. Eh, gusto siya dito, kay malingaw siya dito daw. Okay. So, abi na po, children church. Kung nalipat ko na, dili-dili. Okay. It's, tonight, a privilege for us. Okay, thank you kayo for coming sa pagbalik. Thank you kayo sa walay pagsawa, no? Sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. O walay bag-o nga mensahe diri. Kaya atong bago wala pa nagbago, amen. Bible is the same yesterday, today and forever. And ano lang ang nagawa nila, nagabag-o lang ang dagway, no? Nagarugay, nagamaot, joke lang. So joke man to, pakatawa na to para di mo katulugon. Kaya usahay, pag-mensahe na matulog, magduta. But now, I believe di mo katulog ron, kaya naman, Baribali will come and preach to us karon nga gabi. Everybody, come and preach to us. Okay, salamat kayo sa Ginoo once again. Ngayong nga hapon. So, before tayo mag-start, damol nga naglingkod ko diya. So, sometimes magkahuna ako ba, Domingo naman ay kahapon karon, tapos ugma Monday, paspas kayong adlaw. Kaya, so di pa po ka ng adlaw, no? Wala, tinuod din ng Bible nga, redeeming the time. Okay? So, the more nga magkataas atong edad, the more nga dapat na magkainit sa pag-alagad sa Ginoo. So, be praying nga ang Ginoo gipadayon magagamit matag-usan nato, no? So, ay makita mo mga bata karon, they are excited nga magsimba. Okay? But sad to say, mga dagko, hindi sila excited. So, nagsundo ko sa mga bata yun niya, Brad, alas 3 pa na sa hapon, ilis na. Okay? So, sad to say, even young people, I don't know kung excited mo matag simbahan. Okay? Most of the time, maano ka, ma-feel guilty ka sa mga bata na they're excited. Okay? Hindi sila gusto ma-late. Gusto nila nga, kanang naagin sa simbahan. It's a blessing nga na yung mga bata nga na, but also, it's a blessing nga na ay adult nga mga nga na, no? So karon magkatuto sa ato ang mensahe, ato abiyan ng Bible, palihog tindog. Open your Bible in the book of Deuteronomy, a simple message gikan sa pulong sa Ginoo. By the way, ang Bible, dili siya lisod sabton, as long as nga kita saved, kita luwas, I believe ang Holy Spirit magtudlo nato. Deuteronomy chapter 11, verse 27, hangtod verse number 32. Okay, so ang magbasa is responsibly, ato ning basaw responsibly. Ang magbasa sa verse 27 ang babae. Kunya verse 32, sabay-sabay tagbasa. Okay? So all the readers, verse 27, Deuteronomy chapter 11, verse 27 until sa verse 32. And verse 32 all together magbasa ta tanan. Okay, verse 27 mga readers, ready? Go. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And of course, if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. And it shall come to pass when the Lord thy God hath brought thee in unto the land whither thou goest to possess it, that thou shalt put the blessings upon Mount Gerizim and the curse upon Mount Ebal. Are they not on the other side Jordan, by the way where the sun goeth down, in the land of the Canaanites, which dwell in the country over against Gilgal, beside the place of Moreh? For ye shall pass over Jordan to go in to possess the land which the Lord your God giveth you, and ye shall possess it, and dwell therein. Sabay-sabay tagbasa, verse 22. And ye shall observe to do all the statutes and judgment which I set before you this day. Mag-pray ta. Let us pray with our Heavenly Father, Lord. Salamat tayo for this opportunity na makapaminaw, makadungog sa inyong kulong. Salamat, Lord, kay adunay privilege matag-usa kadamo, Lord, to hear your word. Tabangi ko, Lord, sa paghatag sa inyong kulong. Dili ko takos, dili ko angayan, but only by your grace and mercy, Lord, na makatudlo. Kung tabangi ko, Lord, ay ko pasagday sa pulpito, balang Espiritu, ikaw magapataliwala, ikaw mag-empower. I pray, Lord, na ikaw mag-bless, Lord, sa imong pulong. Ang mga listeners, Lord, tagay sila tender heart to receive your word.
nga may kahimuan, Lord, sa matag kinabuhi namo. Kung tabangin matag usa, ikaw ma-lift up, ikaw ma-exalt karon nga hapon, kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Palihog dingkod. Okay, so during verse, I believe na ang mga children of Israel, gipromisahan sila sa Dios gikan pa kay Abraham nga panalanginan sila sa Ginoo. Gikan kay Abraham, ingon ang Bible nga i-curse niya ang mga tao, nga i-curse ang children of Israel. Ingon ang Bible nga i-bless ang mga ang tao nga kung i-bless po nila ang mga children of Israel. Wala every time nga i-curse nila ang children of Israel ng mga Amalekites, Canaanites, kanang mga nasod nga against Israel, mga tungluhan kinasa sa Dios. Kay mo kanang saad sa Ginoo gikan kay Abraham. So mo na naay points diri nga atong makita nga naay blessing kung kita mo obey. In verse 7, the Bible says, a blessing if ye obey the commandments of the Lord your God. I'm out. Salamat sa Ginoo nga di ta maluwas sa pag-obey sa balaod. Amen. Kay kung kana ang requirements sa Ginoo, mag-obey sa balaod para malangit ta. Way usa na to makatug langit. Right. Okay? Did you know nga ang law na abot sa time ni Moses? Okay? Kunya ang law wala pa naabot sa time ni Abraham. Okay? Kung ang law ang atong basihan para maluwas ang tao, sa time ni Abraham wala pa gihatag ang law, wala pa ang 10 commandments. Right. Muna nga wala tang luwas by keeping the law, we are saved by faith alone in Christ. Right. Amen. Okay, salamat sa Ginoo nga dili mo kana requirements. Yes, naka-obey ta sa Ginoo. Kaya naman mo kana ang kabubuton sa Ginoo, mo kana ang way nga mag-glorify ang Ginoo. Right. Iyon ang Bible, a blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Don't you know nga ang Ginoo nag-command nato to obey? Right. It's not the president, it's not the mayor, it's not the barangay captain. Sometimes sayon lang kaayo ang mo-obey sa mga tao nga naay authority. Right. Sometimes sayo lang kayo mo-obey sa tao nga kanang ilado, sikat. But sometimes lisod kayo mo-obey sa Dios, kay most of the time wa nato na ilhan ang Ginoo. Amen. Kaya naman, the more you obey, the more you know God, the more you obey. Right. Amen. Kanang may mga tao nga wala ni obey sa Dios, kaya naman wa sila kaila sa Dios. Right. Amen. Mo na ingon diri, naay duha ka atong mapili diri, it's a blessing to obey and of course to disobey. Right. Mo na ang title sa mensahe karon nga hapon, it's a blessing nga makita na to diri. The title of God's message tonight is Making the Right Choice in God's Way. Ang pagpili mao ang pinaka-importante nga butang sa atong kinabuhi. You know what? Sa diyang ikaw gisangyawan ka, gipili nimo nga mosalig diha kang Jesus Christ as your Lord and Savior. It's a choice. Gahapon nag-share ko dito sa may basketbolan sa Kuyan. Anak ko, Brad, pwede ko makashare si Brian yung pangalan. Mag-share ko sa iya, anak siya, Kuya, Muslim ba ako? Anak ko nga, wala ka, kung lima kung Muslim ka. Ako walang share na ko sa inyo. Siya nga, sige, sige. Butang yung bula, yung lingkuran. Ano, sangyaw ko sa iya, sangyaw. Anak ko, Brad, Brian, willing ba ka mo dawat yung Jesus Christ? Siya, willing ko. Ibutang inong kamot din sa Bible. Siya, ayaw lang, Kuya. Kaya naas auntie diya, nabi ang muski diya sa atbang. Musunod lang ko sa inyo. Di lang ko butang sa akong kamot sa Bible. Okay lang. Anak ko, Brian, nara sa imong pagpili. Kung pilion nimo ang imong religion, niya malaglag manggaling ka, mas maayo pilion nimo Jesus Christ, malangit pa ka. Amen. Siya nga, sige, mao to, nisunod siya sa kuwa. Gilig na ko siya nga magdawat ni Jesus Christ. Wala man ko kita siya kasing-kasing, kung hearty ligod, tinut-anay yun. But ang good thing, kay naminaw siya sa pulong sa Ginoo. Right. Amen. Muna nga kita, kinahanglan nga kung magpili ta, be sure nga kanang kabubuton sa Ginoo. Muna making the right choice in God's way. Kaya most of the time, pwede ka maghimo o pwede ka magpili na dili siya way sa Ginoo. Okay? Muna bitaw nga akong Domingo bitaw, usahay magpili ka, musimba ka kuron, maayo man magpahulay. Maayo man nga maghigda na lang sa balay, hindi gumakaon, matulog. Murag maayo man. Pero unsay kabubuton sa Ginoo, unsay way sa Ginoo, adto magsimbahan. Right. Amen. Ang pag-adto sa simbahan, yes, dili man na siya pasabot nga maluwas ka sa pag-adto simbahan, but the good thing is mao ka na kabubuton sa Ginoo, mao ka na ang way sa Ginoo, in order nga kita magpili. Making the right choice is God's way. Muna every time we decide, muna nag-reflect na siya sa atong future. Okay?
Muna, gingon rin, a blessing if, in verse 27, in verse 28, tanawa. And of course, wala gi Kristohanon, wala gi tao gusto tunglo eh. Okay? Wala tao, even siguro mga unbeliever. Kakabantay man ang kan mga tao nga mingon nga makadungog lang ganit patay mingon din. Ayaw tungluhan na ba? Di sila gusto tunglo. Okay? Kita dili man ta unbeliever, believer man ta. Right. Amen. Ay bila di ta gusto tunglo. Di ta gusto course. Even our family, di ta gusto course, di ta gusto tungluhan atong pamilya. Dili ato gusto nga tungluhan atong pagpanginabuhi. But you know what na requirements? Even dili ka gusto tunglo, but kung gipili nimo nga di magsunod sa Dios, ang Dios matuman. Right. Amen. If you obey, kung mag-obey ta sa Ginoo, na blessing. Pero kung di kita mag-obey sa Ginoo, na curse. Verse 28. And of course, if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods, which ye have not known. By the way, ang children of Israel, they have seen the miracle of God. Nakita nila after miracles, nakita nila kung unsa ka powerful ang Ginoo. Nakita nila kung paunsa ang Ginoo nag-provide sila og manna. Gi-guide sila sa Ginoo sa wilderness. Gitagaan sila tubig sa time nga sila giuhaw. But nganong lisod man sa mga children of Israel nga mo ubay sa Ginoo. Kaya naman, na ay counterfeit. Iyon ang Bible, tanawa. In verse 28, the last word, which I command you this day to go after other gods. Ganong lisod sila na nasipyat sila or nagpili sila sa mga other gods. Right. Tanawa ang word sa G, diba, small letter G, other gods, which ye have not known. By the way, kung atong kinabuhi, di na to priority ang Dios, mo na imong gods. Right. Kung ang kwarta, kung mas dipili na to, ang kwarta more than sa paghatag panahon sa Dios, mao ka na imong Ginoo. Okay? Dili pasabot nga wa tay ribulto diri. Wala, di ta makamit og idolatry. Kay most of the time ang idolatry dili lang ribulto. Okay? Kay most of the time ang baptist sometimes ang ilang Dios kwarta. Amen. Sometimes ang baptist ang ilang Ginoo is trabaho. Amen. Ang ilang gikabisihan, ang ilang mga negosyo. I'm not saying sayop na siya, but mao na ilang gipili kay naman gipili nila ang dili magtuman sa Dios. Amen. By the way, kung kita mangayag blessing sa Ginoo, isip mo na ito kaugalingon. Right. Lisod ba yan, mangayag Lord, i-bless ang akong adlaw karon. Inigmata ni mo, waka ni ampo. Niya, mangayag kag panalangin sa Ginoo. Yes, I know ang Ginoo is full of grace. I know ang Ginoo is full of mercy. Right. But you know what? Ulaw kayo, mangayag ta sa Dios. Nga even kita wala na nagpili, nga unahon na to siya sa atong kinabuhi. Okay? Isipan ko na to, even naman tayo mga pamilya, some of yan ay mga anak. Kung ang imong anak, mangayo sa imuha, o niya di kayo mutuman sa imong subuon, I don't know kung ganahan kang matag sa imong anak. Right. Most of the time, dili yun. Siguro, for the sake na lang, kay anak ni mo siya, hatagan ni mo sa panginahanglan, but wala niyo kay kalipay mo hatag sa imong anak. Kaya naman, disobedience lang. Wala sa Ginoo. Kung kita mag-disobey sa Ginoo, mag-expect ng blessing sa atong family. By the way, dili lang financial o dili lang kwarta tanang panalangin sa Ginoo. Right. Yes, tanan ta nag-expect ng blessing na naay kalinaw sa atong panimalay, na ang intact atong pamilya sa simbahan, naay time nga mag-worship ta sa Ginoo, intact atong pamilya. Yes, nag-decide ta ana, nag-pray ta ana. But you know what? It's up sa tuwa kung atong pilion ang way sa Ginoo. First point, makita nato rin. Number 1, making the right choice in God's way. Nganong in God's way man? Most of the time, ang tao kusog kayo mo justify. Okay? Okay raman di mo simba. Oy, mao raman gyapon simba-simba ang batasan. Mao raman gyapon wa na usab. Wa kay may nausab nga di pamino sa pulong sa Ginoo, how much more ka ikaw? O wa kay pamino sa pulong sa Ginoo. Yeah, mayo kay mo rason. There are good excuses nga mo. Maingon nga, okay ra na mo simba. As long as nga sakto atong kasing-kasing. You know what? Wala kay kabag-o sa makita nga sa panggawas nga appearance, how much more ka atong heart. Ngayon ang Bible, kung unsa kasi mo kasing-kasing, most of the time mo gawas na siya. Kung di ta right sa Ginoo, most of the time di ko that right atong pagpanginabuhi. Right. Amen. Okay?
Making the right choice in God's will. Number one, a simple message nga gisulti sa pulong sa Ginoo. Blessing is a choice, not a chance. Right. Ang panalangin, pagpili na siya. Dili na siya tsansa lang. Right. Dili na tsansa. Asa ko makita? Jeremiah 17 verse number 7. Ito kapihan. I know some of us, kinahanglan tag blessing. Kinahanglan, nag-aambot tag panalangin sa Ginoo, sa atong trabaho, sa atong pamilya. But you know what? It's a choice, Right. Amen. not a chance. Jeremiah chapter 17, verse number 7. Jeremiah 17, verse number 7. Akong basahon diri. Yun ang Bible. Blessed is the man that trusted in the Lord. Right. Di na kailangan explain, no? Bulahan ang tao nga musalig sa Dios. Right. Amen. Di na kailangan explain, no? And whose hope the Lord is. Yun ang Bible, verse number 8. For he shall be as a tree planted by the waters, that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaves shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Mao ni ang tao nga musalig sa Dios. It's a choice. Pagpili. Amen. Ulahan ang tao nga musalig sa Dios ug ang paglaom naara gyud sa Ginoo. Amen. Kaya kung ang paglaom nato as a believer na lang sa kwarta, naay time nga wa tay kwarta. Right. Okay? Naay time nga wa tay kwarta. Kung atong paglaom na sa atuang pamilya, yes, maayo man nga naay pamilya, pero dili tanang panahon nga nakauban na tong pamilya. Mo na gisulti dire, kinahanglan ta musalig sa Dios, kailangan nga imong paglaom na lang sa Dios. Wala sa mga butang sa kalibutan. Amen. Kaya ng Bible, cursed be the man that trusted in man. Di man ka tunglohon ang tao musalig sa tao. Muna usahay, yes, ako guilty ko usahay. Katong time nga bago pa ko naluwas, nagka-problema ko financially, idool ko sa tao. Pero sa nita po, abi na po, nag-expect ko, tabangan ko niya. Kaya itabangan ako siya sa una. Iyan na, biya itong karakter. Akin eh. Kaya itabang ko niya sa una, ako, nag-expect, di ko tabangan ko niya karon. Pero sa atong expectation lahi. Right. Expectation versus reality. Lahi. Most of the time, ma-depress ka, malain ka sa iya. Wala biblical way sa Ginoo, kinahanglan nila sa iya ito musalig. Right. Amen. Wala i-course nila sa Ginoo ang tao, musalig sa tao. Ito ng Bible is better na pagsalig sa Ginoo more than sa tao. Kaya ngayon, ipagkasama ta sa Osaka, kahoy. He shall be as a tree planted by the waters, that spreadeth out the roots by the river. Na unsa ang advantage kung ang kahoy naa sa daplin sa sapa. Di ba kanang kuan kayo, green kayo ang dahon, himsog kayo. Dili basta-basta kung ting-init, dili basta-basta malaos ang dahon. Ano man, kay tungod naa siya ang young roots nag-observe og mga nutrients. Ingana ang tao nga musalig sa Dios. Right. I'm not saying nga kung musunod ka sa Ginoo, madato ka. Kung will na sa Ginoo, wala may problema na, ihatag pa na sa Ginoo. I'm not saying nga magnindot imong balay, but usara gyud ang mahatag na to or buharig ka butang. Na pwede ito igarantiya sa Ginoo kung kita mosalig sa iya. Unsa man na? Wala kay kahadlok. Right. Walay fear. Amen. Mag-less imong worry. Yung kato sa una, wala pa tanang luwas. Gamay problema, worry man yun ta, kabalaka man yun ta. Unsa ka kung agor, unsa ka napakoy bayro nun. Daghang may puro worry imong kinabuhi. Na kay kahadlok. Yun naman kung saan man ang daghang kwarta, kunya maginabuhi ka sa kahadlok. Right. Mahadlok ka mamatay. Kung naay mo ingon simba nga, kung naay disgrasya, mingon ka, simba ko ita, palayo lang yung taon. Na kay fear. Right. I don't know kung unsa to fear as a believer. Dili ta maginabuhi sa kahadlok kay ganuman ang Dios dako. Kusgan o gamhanan. Right. Mo bitaw na now, we are guilty sa tanan sometimes. Ang atong pagsalig sa Ginoo gamay ra gyud. Kaya ganuman, most of the time ngano ang tao di gyud mosalig sa Ginoo. Pati siya kailakinsa gyud ang Dios. Right. Knowing His Word, maka-interest na sa tuwa sa pagsalig sa Ginoo. Knowing and reading His Word, makatabang nga sa tuwa to trust in the Lord.
Blessing is a choice, not a chance. Nay usa ka Bible character diri sa Luke chapter 10, verse number 38. Kaila mo siguro ang Marta. Okay? Marta o si Mary. Kini si Marta, busy kayo ni sa pag-alagad kay naman Jesus Christ ilang balay, unya nagluto siya. Unya kini si Mary, naglingkod sa tiilan ni Jesus Christ, unya naminaw siya ang pulong. Unya ningon si Marta nga, isa sa kanong wala ni mo na, na si Mary nga mutabang sa kuwa. Okay? Ato na lang basahon. Luke chapter 10, verse number 38 to 42. Ako lang magbasa, sundin lang siya mata. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. Verse 38 and 39. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Verse 40. But Martha was cumbered about much serving. Si Martha nagakabalaka siya sa pagpadayon sa paghatag og pagkaon. And came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me? Gibiyaan ko niya dire. To serve alone, ako lang usa. Kung karon sa akin mo, imong imaginon ba mao gining kinabuhi nato. Natay ka trabaho, kunya ato igsoon usahay, way gitrabaho. Sumbong ta sa mama ma. Grabe nang ako igsoon, wa ginay tabang-tabang ako, grabe na akong paningkamot dire. Gipaningot nako, kapoy nako. Nya akong igsoon ya way trabaho, tulog lang. Mura ka itong panigalsan ba? Sa diha nga ni uli ang iyang igsoon. Ingon niya pa, dugay na po sa iba, wagi ko nimo handa eh. Pero kanya kong igsoon nga, nilakaw, unya nag-spend sa iyang tanan nga kayamanan, unya ni uli dire nga yung aning, iihawan na magbaka. Nga na atong karakter. Okay? Patanaw naman ito si Martha, taraw sa verse 41, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Okay? Nagabalaka ba ka sa daghang butang? In verse 42, but one thing is needful. Unsa man gyud ang butang kinahanglanon kayo? And Mary hath chosen that good part. Gipili ni Mary ang good part. By the way, yes, nagalagad ta sa Ginoo. Nagtudlo tag mga bata, nagato ta soul winning, but also it's good to hear the word of God. Mo na dito sa Mount Calvary, kung kami sa una dito sa primary, dili pwede subot pasundag nga sa buntag, magtudlo is primary, unya pagkagabi, mga bata, kaya po mi. Kaya gusto ni pasundag nga, kanang makapaminaw ka, makasimba ka, makapaminaw ka sa pulong sa Ginoo. Wala may sayop anak, nakaka-perwentis pag-alagad sa Ginoo, pero di na to, taga-anog, kanang lang tanan ba? Natay fellowship or pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mo na diri. Mary chose the good part. I believe na blessing when you hear the word of God. Blessing is a choice, not a chance. Okay? You want blessing in your family and also my family? Seek God first. Sayong na kayo nga word, no? Seek God first. But seek ye first the kingdom of God. Simple kayo memorization. Even bata memorize. But the sad thing, lisod kayo kumanon. Most of the time, guilty na tanan gani. Sayo lang kayo unahon ang Diyos sa adlaw nga Domingo. Pero kung Lunes na gani, I don't know kung giuna ba na to. First hour in the morning, ato bang giuna ang Ginoo. Kung giuna na to ang cellphone o sa mga butang, wa na to gisik first ang Ginoo in our daily life. Wala nga, sayo lang kayo memorization, but ang pag-apply mo lisod. Muna nga kung ato yung pilion na ang panalangin, we obey the Lord. Unahon na to ang Diyos. By the way, ang pagsimba sa adlaw Domingo, dili lang tabuntag taman. Kaya ang Domingo, ang hapon, Domingo magyapon na. Lord's Day gyapon na. May tag-Monday ron. Okay? Domingo magyapon ron. By the way, ganahan ko sa quote, Pastor Dag, a partial obedience is still disobedience. Magsimba man daw, buntag lang, ini kahapon dahil still, pwede ka pong kamusimba, anak, ang naman, Lord's Day, maghapon na. Wala, is a choice. Nganong nga ako dili karon? Kaya naman, nagkayusa ta sa pagpili, nga simbahon ang Diyos.
Naggipili na to nga ang Ginoo ang pasidunggan. Ang Ginoo ang mahimayaon. You want blessing in our financial? Kung gusto ta panalangin sa ato ang financial nga panginahanglan, dili man madato ka, pero I believe i-provide din sa Ginoo ang atong mga need. I'm saying is need. Dili itong mga want na to. Kaya kung want lang, na, di yun dato ihap. Gusto ka ani, gusto ka ani, gusto ka ani. Ganay na gusto. Pero saan i-provide sa Ginoo? Need. Mga panginahanglan na to. Okay? Wala ang gusto sa Ginoo. Blessing is a choice, not a chance. Kung gusto ka i-bless financially, obey God in our tithes. Obey God in our tithes, mission. Wala, dapat atong tumanod. Now, wala mo ko'y trabaho. Siya aro siya sa kadlaw, wala kay kwarta, nga wala ihatag sa Ginoo kwarta sa mga, dili madako. Tagin na. You know what? May mga tao may unya na ko mohatag, Brad. Kung daghan ako kwarta. Kung gamay magay mo kwarta, di ka mohatag kung saan lang dako. Di ka masaligan sa gamay, kabutang sa paghatag. How much more ka milyon imong kwarta? You know what? Kung umubay ta sa Ginoo, di na excuses, gamay man o dako, kaya gano'n man. Kapabuton man na sa Ginoo, or imo man ang willingness na mohatag sa Ginoo. Pwede wala ta mohatag sa Ginoo para madato ta. Usahay, katong blessing katong wali ni Pastor Ramil, itong nanghatag ta sa tithes to honor the Lord. Kaya kung katong dati pa, akong panguna, ano mohatag ko sa Ginoo, kaya naman, mahadlo ko itong luwan akong financial. Pero hindi na mao diay. Ang paghatag niya is gina-honor nimo ang Ginoo. Wala ka nihatag kay para mahadlo ka, ay basig, may ani mahitabo. Ay basig dili i-review ang mga debaurer sa Malakay ba? Basig dili i-review ang debaurer. Wala mohatag ta. Pero lain diay. Mohatag ta sa Ginoo kay naman gina-honor nato ang Ginoo sa ato ang financial na panghanglan. Ingana day ang motive sa paghatag. Okay? Napoy mga simbahan karon mohatag ka, madato ka. Mo na ang mga tao sige paghatag. Mo lang ginadato lagi. Mo magaling na ang simbahan. Mohatag ka sa imong tithes para madato ka. Basig nasipyat kag adto. Di na simbahan. Basig investment na. Okay? Kaya naman, ay magsayang nga dili ka kaya padatoon sa Ginoo. Kaya na sa Ginoo. Kung kabubuton niya. Ay rather piliyon ako kabubuton sa Ginoo kaysa madato ka nga wala kay kalinaw, gubot imong pamilya, wala kay kalinaw sa imong kasing-kasing, wala kay contentment. Okay? Wala. You want blessing in our financial? We pray God. Tumanon ang Ginoo. You want blessing in our daily life? You know what? Ang presensya matag adlaw sa Ginoo is a blessing na. Imagine nimo muskwela ka, wala ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Unsa ka lisod imong kinabuhi? Dali ka ma-discourage, dali ka ma-open, dali lang kay ka makahimo sa mga butang sa kalibutan kay naman. Wala man ni magiuna ang Dios sa unang pagmata pa lang nimo, wa ni magyatag imong unang oras. Ya sa Ginoo. Wala nga ang presensya sa Ginoo in our daily life is importante na siya. Kabantay man ang makaadto tag mato kag eskwelahan, mato kag trabahoan unya wa ka kaampo, wa ka kabasag Bible. Diba, murag feel guilty imong kasing-kasing. Bukat imong adlaw. Unya napa kay mga kauban sa trabaho nga gamiton po disitan pod. Una importante nga unahon nato tong Ginoo sa buntag lang. First hour in the morning, utong unahon ng Dios. Kaya naman, diha na itong experience ang victory sa throughout the day sa atong pagpanginabuhi sa Dios. Ikadua, not only blessing is a choice, not a chance, but also obedience is a choice, not an option. Ang pagtuman sa Ginoo, pagpili na siya. Yes, lisod man gid mag-obey sa Ginoo. Pero dili pasabot nga adi ta mutuman. Obedience in the Lord is not always easy. It comes with a cost that affect us and offend the people around us. It's a serious decision. Ang pag-obey sa Ginoo, a serious decision na siya. Kung bitaw na nga mga children of Israel, tanawa. Sa diha nga na sila sa wilderness. Tungod kay dili serious ilang decision. Going to the flow na lang ba?
Kung unsay desisyon sa isa ka tao, maupod ka. Wala kay serious nga desisyon. Wala time sa problema, ang normal gyud nga magmurmur gyud ka kay naman. Wala man ka nag-decide at first pa lang. Wala man kay serious decision. Ang pag-ubi sa Ginoo is a serious decision na siya. Kaya di nga presidente imong giubay. Ang Dios na ang imong giubay. Now, it caused Moses his comfort zone to speak to Pharaoh. It's a cause. Di man ka, ihang atol si King Pharaoh. Unya, pahawa, ubanon niya ang mga children of Israel, pahawa sa Egypt. Unya, control sila ni Pharaoh. It's a cause. Ang pag-ubi sa Ginoo is a cause. Daghang mga butang nga angay na to i-welcome. Even sa atong Christian life today. Wadto ka sa palengke, ang pag-ubi sa Ginoo is a cause. Daghang kag temptation. Young people paminaw, wadto kag eskwelahan. It's hard to obey sa Ginoo kung wala nimo giuna ang Dios. It's a cause. Muna nga mga young people usahay, matingala na lang ka, ano wala na sa mga ministry kag anuman. Most of the time wala gi-obey ang Ginoo. It's a cause. Kung magpalda-palda ka sa eskwelahan nimo, may mga tao nga mo persecute nimo. For blessing na siya kung persecuton ka. Kaysa naman dugay na kaspirituhanong kinabuhi, wa gyapon ka gi-persecute. Why changes? Kung unsa yang gihimo, mo pwede gihimo. Alangan mag-persecute pa sa simuha. Pero kung mag-stand ka sa Ginoo, i-persecute ka. Nakoy kaubal sa trabaho, ayun niya, Kuya Bob. Pwede ba siguro, Kuya Bob, na musimba lang ka? Ano, ato mag-Friday night dito? Nya, layo pa dyan kayo, malapatan. Nya, usay, ulan-ulan pa dyan. Nga naman ay kung musimba lang ka, hindi ka mga lagad. Anak ko nga, sabot ko siya mga kayo. Wala pa mga nag-grow. Isang iwan ko na ko siya. Siya nga nung, naaka dito Birnes, naaka dito Sabado, naapa ka dito Domingo. Pwede naman nga, duty kag Sabado. Kuya, huwag advice yung mga. Anak ko, kung unbeliever pa siguro ko, niya, grabe kay income rin ba sa Sabado kay Bob, kaya naman, daghang kay customer. Kuya, huwag advice mo eh. Anak ko nga, Brian, magpipahan na to, kung nag-commit naman ko sa ginawa ni. Wala ko nag-commit sa tao ani, kaya kung sa tao kung commit ani, pwede rin ako balinon akong commitment. Pero Ginoo man nag-commit mo ko sa Ginoo ani. Kung wala, na-experience na ako ang blessing ani, Brian. Dili man financial, but dili pa naman masabtan. Wala nga uban ta simbahan para makasabot ka. Okay? So wala nga di na masabtan sa uban. Ang pag-obey sa Ginoo is a cross. Daghang kay mo kalaban na to. Kung makasimba kag buntag sa Domingo, musimba kag hapon sa Domingo, simba pa kag Miyerkules, mato pa kag prayer meeting ini ka Biyernes, musulwinig pa kag ka Sabado, magtudlo pa kag mga bata. Tanong sa mga sulti sa mga tao. Ang sa may pagito mga puyo simbahan, ay nagpuyo diri. It's a cause ang pag-obey sa Ginoo. Kinahanglan nato nga ato yung barugan ni kumita sa Ginoo na. Napoy silingan dito. Ingon niya, layo nga pag atuan ninyo magkuhan, mag-ministry, nga nga may doon rin. Daghang kayo mga tao ngayon, layo nga pag atuan ninyo. Pila na kayo, nangin di rin, pwede ka mo help niya, pwede ka yung ani. Daghang pwede mahimot rin. Anak ko, ma'am, ay ko te, commitment ba ko din. So dito mo na ako kasing-kasing. Alam nga niya ako nga, wala akong kasing-kasing, doon lagi. Pero wala rin mo kasing-kasing diya, kaganahan mo mga lagad sa Ginoo diya. Amen. It's a cause. Right. Some of us, even sa trabaho, maadto ka sa palengke, bisan asa ka maadto. Kinahanglan jud nga lagi pagtuman sa Ginoo. It's cost Esther her safety as she faced death for breaking the king's law. Si Esther, sa book of Esther chapter 4, niya tapagan dito, chapter 5, nagbarog siya sa Ginoo. Behind sa mga Hudyo nga naay death penalty. It's a cause. And also, it's cost Paul his pride. Okay? Yun si Paul, sa wala pa naluwas, gabi kay kagarbuso, kung unsa iyang religion, mawin yung balungan, he gave up everything. Ang iyang zeal sa
sa pag-train, sa knowledge, status to become a servant of Christ. It's a cost. Di ba, sa diya nga si Paul naluwas, ipangita siya. Unya, gitabangan siya ni Ananias nga, iagi ito sa bintana para dili siya patyon sa mga kalabang. It's a cost. Right. Tanawa na sa tauna, sa bago pa ka naluwas. Daghang kayo pwede mahitabo. Nya tanawa karon nga ni-obey jud ka sa Ginoo. Kung wa ka nagpadayon, kung wa ta nagpadayon, kung wa nagpadayon si Pastor Monseng, I believe, daghan ni siya giagian. Right. It's a blessing nga nagpadayon kay naman. Kay balo man ta kung unsa gid ang atong goal. Amen. Mao na nga nay danger kung di ta magpadayon. Right. So dili magigarantiya no. Kung kita kay balo ugma pero I believe kinahanglan pag-ampo, kinahanglan ang presensya sa Ginoo, kinahanglan ang tabang sa Ginoo nga makakontinue ta sa mga ministry. Right. Amen. Pato kag extension class pag abot mo dito, grabe nimo excited diri magtudlo sa mga bata pag abot mo dito. Ang mga bata nagaligog dagat, nya mingon lang, Kuya Bob, di sabi mo ano ron. Okay? Pero nag-obey ka sa Ginoo. Right. Amen. Wala nga, kung discourage lang itong basihan, undang ta na. Undang kita perminti. Amen. Rejection lang itong ma-reject lang ito sa mga tao. Undang kita perminti. Amen. Obey the Lord. Obedience is a choice, Right. not an option. And number 3, not only obedience is a choice, not an option, but also number 3, loving God with all our heart is a choice. Right. Dili ni siya niyo sa ato ah. I believe ang pahigma sa Ginoo is a great commandment. The first and great commandment. Loving God with all our heart is a choice, not a mistake. Di ka pwede nga masayop ta. Oy, duha na magiging pwede na ito igugmaon. Kung dili ang Ginoo, ang sistema sa kalibutan. Right. Kung igugmaon mo ang sistema sa kalibutan, dito ka. Right. Amen. Pero, ingani ang prinsipyo lang iba. Ingani ang prinsipyo na gusto nato masabtan. Kung ato ang igugmao ng kalibutan, ang pangutana, hangtod asa ang kalipay diha. Right. Pero kung maghigugmao na to ang Dios, iubay na to ang Ginoo, ang future ana, hangtod sa hangtod. Right. Amen. Na ay joy in the presence of the Lord. Right. Presensya sa Dios. Kanong ato man ta sa mga sistema sa kalibutan, nga moment of pleasure naman na, kadali naman kayo na. Ayaw tuwa ng ingon sa tanduay nga habang tumatagal, lalong sumasarap. Dili na mao. Pero mao na itong prinsipyo sa una. Okay? Kung palainom ta, mao ng prinsipyo na to. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Pero dili day, habang tumatagal, lalong naguguba ang iyong pamilya. Right. Mao na. Amen. Illustration pa sudag katong Wednesday ganahan kay ko ato. May usa ka tawo nakainom, nagtrabaho sa iyang sakyanan, nakainom hubog. Kunya na siya 3-year-old nga bata, iyang gisugo og tolls. Ya siyempre 3-year-old, wag nakailag mga tolls. Tagaida ko yabi diha nga 8 or 10. Wag nakaila. Iyang gisugo iyang anak. Karon kay pag tagay ko 8 nga tolls. Una ka sabot. So tagaag katong receiver o 12. Di man ni mauna. Wala mo dito, 8 ba 8? Wala po. Karon di dala, di size na po. Di po mao. So suko kayo ang papa. Gikuha niya yung anak niya. Gibutang niya kamot sa simento. Gidugdog og martilyo. Hubog. Illustration na ni Pastor Dag katong Wednesday, grabe ko to. Gidugdog ang iyang kamot sa iyang bata og martilyo. Kunya pagkabuntag, natulog man siya. Pero kato yung bata, dila sa ospital. Pagkabuntag, gipukaw siya ng asawa. Ang imong anak nasa ospital. Ha? O siya na itabo. O siya kay Palo nga, siya nagdugdog martilyo. Ano, nahubog? Right. Amen. Ay, nagtuwa na habang tumatagal, lalong sumasarap. Dili ka mo. Okay? Nya, unsay ihang ano dito? Pagkabot sa ospital. Nak, sorry kaayo. It's better to obey than to say sorry. Amen. Okay? Wala gustuhan ng kinabuhi. Loving God with all our heart is a choice, not a mistake. Di ka pwede masayop ang Ginoo. Right. You know what? Dagang kitag mistake, oy. Mga decision nga itong himo daghan kayo, oy. Ang paghigugma sa mga butang sa kalibutan, di na kamutol sa Ginoo. We enjoy things.
Kung na kay gihatag sa Ginoo sa imo, enjoy na to na. Ay, Pero na to na higugmaon. Kaya kung higugma, mag-start na ganito ang higugmaan, mga butang sa kalibutan, di yun mo mapalayo yung ka sa paghigugma sa Dios. Kaya ang gusto sa Ginoo siya ra gyud. Muna nga ang iyang gisugo is first and great commandment yun. Ang paghigugma sa Ginoo. Yes, ang Ginoo is unconditional iyang gugma. Kita lang ang lahi. Honest. Dili ta ng panahon gigugma na to ang Ginoo. Dili ta ng panahon. Night time maluya ka. Night time nga kanang discourage ka. Night time nga kanang di ka ganahan sa pagbasa sa Bible. Di ka ganahan matog simbahan. Now, kinsa naka-experience? Kini. Dugay-dugay na magita dire. Mag 3 years na magita. Kinsa naka-experience nga kapoy na matog simbahan? Ay nakataas. ay, Eh? Naka-experience tatanan na oy kapoy na matog simbahan. Pero sa diya nga naanak ka dire. Ini kulay ni mo kanang gusto mo nga balik. Di ba? Ano man? Na-bless ka sa pulong sa Ginoo. Mulakaw ka. Okay? Gusto nimo trabaho ang mga trabaho kay Domingo. Pero giuna nimo ang Ginoo. Bisag wala sa imo kasing-kasing kay tungod gusto gid ka matog simbahan, gusto gid ka main sa pulong sa Ginoo. Pareha ang experience sa una sa tapos sa linggo. Okay? Last na lang ni. Kato sa Bible Institute kami, lagi tayo nga di ko grabe eskwela. Nabinag ka ng napay trabahoon niya. Lapas sa oras. Amo dito, late na. Kapoy kay madto kay late na gud. Pero na ka dito, makapaminaw ka sa lesson. Pwede pa kang balik pagka uma. ay, Isa may klase. amen, Sino na? Wala nga isang blessing kung mag-obey ta sa Ginoo. ay, Loving God with all our heart is a choice. Now, in conclusion, sa karon nga sa kini nga mensahe, unsay mo ang greatest choice sa imong kinabuhi? Butang sa kalibutan? Temporary man eh. Naatay sakyanan, naatay mga motor, naatay balay nga nindot, temporary naman. Pero it's a choice kung piliyon na to ang Diyos. amen, Wala pa ta, mga young people, maybe karon wala pa nyo na-experience ang panalangin sa Ginoo, but I believe this. Kung magpadayon lang mo, mag-faithful lang mo, pa-experience nimo ang blessing for the future. ay, Dili pa na karon, ayaw pagdali. We wait on the Lord. ay, amen, Kinahanglan ka magulat sa Ginoo. Duko ang ulay, pero yung mata. Let us pray. Father in heaven, Lord, salamat karong gabi. Salamat, Lord, sa mensahe, ikaw sa mga pulong. Ikaw din ang nag-remind sa mo, making the right choice in God's way. Salamat, Lord, kay nag-decide me, napilion ka. Especially karong nga adlaw sa pagsimba, the Lord's Day. Salamat, Lord, kay naikatawahan mo, nga nag-decide, napilion ka, himayaon ka, simbahon ka sa Espiritu kamatuoran. Lord, tonight, we don't know kung unsang mga struggle sa imong katawan karon. But Lord, please, work in their hearts. Bless ang invitation. Tabangin sila, Lord, na mag-decide sila sa sakto nga pagpili. Walay regrets, walay pain, kung ikaw ang pilion. Ikaw mag-bless, Lord, sa imong katawan karon, this invitation. Work in their hearts, karong nga gabi. This we ask in Jesus' name. Amen. Ito po sa ulo, Exxon, yung sangaan. Exxon, tonight, a blessing message. What a blessing to Exxon. Nindot kayo ang pulong sa Ginoo. Klaro kayo ang pulong sa Ginoo. So tonight, na nagtabang ka nato kanunay, it is better to obey than to sacrifice. Mas maayo pa mo-obey sa Ginoo kaysa magsakripisyo ka. Making the right choice in God's way. Pamaagi sa Diyos. Yes, kabalo ko. You have struggle. Kabalo ko, ang yawa mo, fight na siya every time na naakay i-obey sa Ginoo. Every time na naakay buhaton para sa Ginoo. God still has a what? Counterfeit. But the good thing is, still obey. Maybe trials, troubles, maybe sa imong panimalay, sa una, kawawan pa imong pamilya na atong simbahan, kunya karon mao rin naga-persecute nimo. Mao rin
Tutol ni mong ano nakakadiri Sunday morning, Sunday night, Wednesday night, nakakadiri whole day Saturday, nakakadiri Sunday whole day. Maybe wala na nasabtan ang imuhang ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Maybe karon sila na ang pinakaunang ang persecutors sa imong kinabuhi. But always remember, you need to stay obey. Obey. Ayaw undang. Kaya umuundang ka, basi unya. Wala na chance ang atong kinabuhi igsoon na mapalo pa ulit sa Ginoo. Let's obey. Don't. Blessing is not a chance. It is a choice. It is a choice. Obedience is not a choice. It's a choice, not an option. Loving God is so on with all of our hearts is a choice, not a mistake. Wala yun igsoon, wala nagkamali ang imong pagpili sa Ginoo. Dili ka mahimong mali kung pili ang Ginoo imong pili. Maybe your parents, your mom, papa nimo against nimo pamintin ang kwentahan kung sa ang imong ginahimo sa simbahan. But it is your choice. It is your choice. Obey. Don't stop obeying the Lord. I believe later in life there's a blessing. Ayaw kalimot. When you obey the Lord, there's a blessing. Now tonight, the pastor, please pray for me. I'm struggling in my Christian life. God knows, pastor, ang ginoo kabalo niya ani. But pastor, pwede ko kalimot ampuan karong magabi. Nga dili ko mag-undang sa pag-obey. The more I persecute, the more people hate me, pastor, the more I obey the Lord. Naabataas na mo tayo kaunaw. Yes na. The more na imong classmate, the more ang imong kauban sa trabaho, the more na ang imong pamilya, mo pupugong sa imong pag-obey sa Ginoo. Now, so I'm telling you, don't stop obeying the Lord. Don't stop obeying the Lord. Continue to obey God. Because later in life, katuod yun ko na ay blessing. Blessing is not a chance. It is a choice. Now the altar is open. If you want blessing, then so you have Ginoo. If you want blessing, naadri ang blessing sa simbahan. Wala sa gawas. Ang blessing is in the altar tonight. Ask God for something. Ask God, Lord, help my family. Help my mom, help my dad. Na masabtan nila ang imong plano sa akong kinabuhi. Masabtan sa akong silingan, sa akong pamilya, Lord. Kung unsa ginubuhat para sa imuha, kay because ang pagpili, Lord, sa imuha, ang paghigugma sa imuha, Lord, dili yung simpiat, dili yung mali. It is the right choice to love you, Lord, with all of our hearts. That's why we serve you. We serve you tonight, Lord. So on, you and I have some mistakes, but God, I still believe God will help you through that. I'll give you a minute to pray with the piano is playing, and after that, mag-close ko sa pagampo. Lord, Heaven, Lord, once again, thank you for your goodness. Salamat, Lord, for the message. Thank you for reminding us, Lord. Lord, kabalod yun ka, gusto din may blessing. That is our desire, Lord, to have blessing. Pero saan man ang blessing, Lord, kung di rin mag-obey. Help us, Lord, to obey in every area. Whatever kung unsa man ang dapat na mong i-obey, Lord, help us. Hindi pa rin mabuhat, Lord, kung wala yung tabang. Help us to have strength, Lord, sa kanyang area, sa among kinabuhi, O God. Ikaw yun ang Ginoo na sayo niya na, Lord, we put everything in prayer hands today. We love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. Please, salamat kay Soon. Always remember,